252-4830 or 0917-569-8467 for the SBMA Fire Department. 252-4911 or 0917-563-4457 for the SBMA Law Enforcement Department. 252-4880 for the SBMA Public Health and Safety Department. And 02-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Let us make Subic Bay Freeport Zone COVID-free. Hello everyone, this is Paul Sapera and you're listening to DJ Tommy G, the Hitman at 89.5 Subic Bay Radio. Thank you for listening. Thank you rin, Kuya Paul Sapiera, 895 Subic Bay Radio. Hey, it's Wednesday today once again. Alam nyo naman yung final hour ng Wednesday. Pre-nomote na natin before, no? Pero di nyo alam kung di naman kayo nakinig ng 89.5 Subic Bay Radio. The Laugh Out Lunch Episode 4! Yay! Musta! Yes. Episode 4. Ayan. And syempre, nandito na yung cast. Kuya Mac Navarez, Kuya Kin Portasio, and Kuya Trixie Corbett. Hello po! Magandang umaga. Hello! Tanghali na, Trick. Tanghali na pala, sorry. Oo nga, no? Pero basa kasi umaga pa lang sa atin. At saka, feeling morning pa rin kasi nagkakape tayo eh, no? Yes. Hindi, actually, morning talaga namin to DJ Tommy. Kagigising lang. Oo nga. Bukod kay Kin, kasi sige na isang ano rin. Yes. Military guy. Military guy. Yung nagigising. Ito yung tipo ng tao kasi nakakasama namin sa mga tour, comedy shows, si Kin, di ba? So, syempre, mga accommodations kami, ganyan. Yeah. Yan yung pagmulat ng mata mo, makikita mo nakatayo na, tapos pagtingin mo sa higa niya, nakatupi na. At 5 o'clock in the morning. Wow. Oo nga, no? Military guy nga pag gano'n, ha? Samantalang kami lahat mga lasing pa, pupungas-pungas pa. Humihilik-hilik pa. Sana maaga yung trabaho sa amin eh. So parang ganun yung nakasanayan. Siyempre, bakery life, di ba? Kailangan yung unang batch ng bibili ng pandesal. Gising na yung bakery, no? Habulin mo yung almusal ng mga tao eh. Pagka ganung huli, palaman na yung binibili pagka medyo na late. Palaman na lang. Tanghalian na. Tanghalian na sila, pag ganun. Okay, once again, ladies and gentlemen, pang-apat na, no? Bilis ng apat is equivalent to ano? 1 month. Nakaka 1 month na pala tayo. Congrats. Episode number 4 of Laugh Out Lunch! Kaya sa mga nagla-lunch ngayon, happy celebration of your lunch. Masayang pananghalian. Ito yung masayang kasabay ninyo. Ayan. Kamusta ba mga pare? Kamusta ba? Ang gusto ko lang i-compliment yung sabay-sabay kayo nag-lunch. Lunch! Hindi ako na-orient. Parang hindi ako nakasama dun. Hindi ko natanggap yung memo. Parang ano lang, episode na to, Mac, pero yun lang yung alam nating part yung lunch. Wala pa rin naka-memorize ng pangalan ng show. Sa susunod yan, kukompleto na yan. Okay naman, DJ Tommy. Medyo maulan, pero happy pa rin at nandito kami nila Kin. Yes. Kompleto kami ngayon. Yeah. Actually, kompleto nga tayo ngayon. Kompleto tayo. Urong ka lang ng konti, paring Mac, para hindi ka 50% off. Parang sale sa SM yan eh. Pagkalate yan. Ayan. Okay na, So, sa Olongapo City, may pasok, no? Hindi naman din. Hindi naman cancel ngayon. Cancel yung classes, no? Ayan. Hindi lumabas sa Facebook si Mayor. Yun yung inaantay. Nakakatuwa lang yung mga yung mga reaction ng kasi kahapon, 'di ba? Hindi gaanong umulan. Umulan nung hapon saglit lang sabi nung reaction ng mga ba't ganoon? De-declare, di naman pala. Hindi po kasalanan na nagde-declare yan. Binabase, mayor kasi nagde-declare, pero binabase lang niya kung ano yung binigay ng nagbigay ng signal number 1, 'di ba? Yes. Anong gagawin natin? Siyempre, we have to follow protocol. Ewan ko yung iba pati hindi maintindihan Di ba? Kaysa complain kayo ng complain, enjoyin nyo na lang yung time with your kids. Di ba? Exactly. Hindi pumasok yung kids. Di mag-enjoy kayo. Ba't magko-complain ka pa? Di ba? Kasi DJ Tommy, baka naman sila yung tipong sanay na yung bata wala. Okay. Ayun! Netflix muna. Pag andyan yung bata, ang gulo. Iintindihin mo pa papakainin. Oo nga, nasanay na Biro lang. Malapit mo na maranasan yun. Kaya nga ito, add ko lang, kahit ano naman mangyari, may reklamo tao eh. Nagdeklara ng walang ulan, reklamo. Ngayon, ulan ng ulan, may reklamo pa rin. Human nature, no? Reklamator. Yun yung isa sa privilege na binigay ng social media kasi. Yun! Sasabihin ko, yung nararamdaman ko. Ipopost ko yan. Pero parang recently lang yung DJ Tommy, yung mga posting na cancel ang class. Dati naman, wala naman tayong ganyan
pumapasok nga tayo ng nakalubog yung kalahati ng katawan mo eh. Oo. Ay, Mahangin. Kaya feeling ko ngayon mas nagiging marunong nagiging mapagdasal ang mga bata compared sa atin, no? Totoo. Di ba? Kasi ngayon, marunong na sila. Bago sila matulog, mag-pray sila sa gabi. Sana po, i-cancel po ni Mayor yung klase po. yung ibang estudyante nga napupuyat pa raw sa kakaintay ng anak. Online prayer na kasi sila ngayon eh, hindi sa bahay. Basa yung paligid. Hamog yan. Hindi yan ulan, magtigil ka. Maligo ka doon. Natatarantay na. Bakit parang talsik yung form ng basa? Squirt eh. 'Di ba? Well, we grew up okay naman, 'di ba? Na wala tayong social media noon, wala tayong yung mga ganito-ganitong. Pero we grew up okay naman, 'di ba? You know, if you grew up in tougher times, you'll come out better eh. Sabing ganun eh. Sabi nga, hindi ako nagsabi may nagsabi. Those who grew up in tougher conditions, yung mga medyo mahirap na sitwasyon, sila daw yung lumalaking mas, alam mo na, matibay sa buhay, hindi whiny, diba? Ganun. Siguro yun yung mga those who managed. Kasi merong mga hindi kaya eh. Yeah, Alam mo exactly. yun, yung tough times tapos hindi equipped yung mental capacity. Yeah. Yun yung mga kaibigan natin, may mga PTSD, Ay, may mga trauma. mga di ba? trauma. Depende. Pero meron namang mga sakto lang yung tough na nadaanan nila, yung namamanage nila along the way hanggang sa paglaki nila. So talagang parang gym. Yeah, exactly. You go to the gym, di ba? Hindi ka naman biglang bubuhat ka ng mga 200-pounder ka agad eh. Unti-unti, pare. Unti-unti talaga eh, gradual eh. Tapos pag medyo kaya mo na, medyo malaki na, Yan na, darating si Then you become Anatoly. Kilala niyo si Anatoly. Sino yan? Ay, yung janitor. yung nang paprank ng janitor. Yung janitor sa gym. Oo. Pero pro weightlifter malakas siya. yata Pro siya. talaga. Palit nga yan. Tataka ngayon yung wawalisin niya eh, no? Urong niya yung barbell na binubuhat niya. Wala lang, inangat lang ng isang kamay. Gulat sila. Pero ano talaga siya? Akala ko ano yun eh. Akala ko parang setup. Parang... Talagang legit prank siya. Hindi, I mean, akala ko scripted sila lahat. Hindi. Yung nagbubuhat hindi. Ano talaga eh. Pero si Anatoly, umiikot siya sa mga gyms. nang paprank Kaya siya. iba-ibang gym yung nakikita. Pero yung build na katawan niya kasi dun sa loob niya, Payat. suit niyang ano, di ba na... Hindi mo sa mahalata. loob malaki. Tinatago eh. Kaya okay. nakasuot siya ng overalls na na medyo, overall, pansinin mo malaki sa kanya yung overalls niya. Nilakihan gets. talaga para hindi mahalata. Para magmukha siyang payat. Okay, Oo. gets. At magmukha siyang janitor talaga. Hindi, pero lean talaga siya eh. Napansin ko, lean lean talaga siya. siya eh. Kasi naman iba, ano eh. kalakihan, pero... Iba, as in talagang Ang lalaki lobong-lobo talaga. Kasi yung pinaprank niya, malaki pa sa kanya eh. Di ba? Kaya lang, ewan ko, lakas niya eh. Pero may video yun eh na kung ano yung training niya. Oh. Talaga pinakita kung anong klaseng training ginagawa niya. Kaya kahit payat siya, talaga nakakapagbuhat siya ng malalakas. Ay, malalaki pala. Sagana. Siguro nung bata yun, sagana yun sa alam mo yun, pag naliligo, nakahawak sa shower head. Sagana sa itlog. Wala na yata sila. Or baka lumaki yan sa Pag-asa o sa palengke dyan sa atin, sa luma. Oo. Hindi lang natin alam. Baka taga-luma. Pwede. Taga-luma yan. Tagaluma yan. parang. Tagaluma yun. Eh, buhat. Si Soiti? 90 si Soiti dyan sa luma. Yan yun, si Bombay. Ang tunay pala niyang pangalan, Anatolio. No? Hoy, Anatolio! O, tignan mo. Pangalan. Ayun pa. Matches. Ang pangit naman siguro kung princess pangalan yun. May kilala akong princess din pero alam mo, nakamiyo siya. Local ba yan? Local? Parang kayo lang nakakilala. Panghihirap ng ganun, Tomboy. Princess pangalan mo. Hindi, nangyayari talaga yun. Nangyayari talaga yun. Yeah. Oo. Kasi di naman alam na magulang mo kung ano ka paglaki. No? Kaya sa mga magulang ngayon, dapat talaga pag nagpangalan ka, lalo't yung, di ba matatakaw na tayo magpangalan ngayon? Oh, yeah, First yeah. name, may tatlo. Lady Princess, may mga ganun. Kailangan talaga yung unisex. Meron, kung may princess ka, dapat meron ka rin pang male counterpart. Princess Joaquin, mga ganyan. para ano, no? Just in case. Just in case. So, Kasi Justin, Princess Joaquin, PJ. pwede. So, ibig sabihin, nanigurado talaga nanay ko sa akin. Ano ba sa'yo? Tricks Lane. Yun. Naniguradong bakla ako paglaki. Actually, walang lane. Walang lane eh. May pa nga naman. Daanan meron. Hindi, pedestrian lane. Yun. Pero yung yung tatlo na yung pangalan, isasama mo pa yung middle,
Tapos apelido, 5 na lahat yun, ano? Ang haba. Kaya pag sinabi ng teacher, okay class, write your name. Oo. Oo, Your tapos pad paper. papaluin mo yung anak mo paghirap Magsulat ng pangalan. Ilang beses ko nang tinuturo sa'yo. Hindi mo makuha-kuha. Ba't kasi cancel yung ano? Pero, ang hirap ng pag-exam. Netflix na lang ako. Ang hirap pag-exam kasi Yeah. hindi mo mapagkasya dun sa yung sa line ng Kasi ako pare, ganun ang haba din ng pangalan ko yung buo. Yeah. Hindi ko mapagkasya dun sa yung para sa isang name. lane, Oh, blank na yun lang. Isang blank. Hindi mo mapagkakasya. Maingit ka sa yung kaklase mong Chinese. 5 letter lang eh. 5 letter lang pa. Kasama na apelyido doon. 5 letter. Oh. Naaalala ko tuloy dyan yung mga pamangkin ko eh. Mary, Ibenet, Angel, Gatdula, Wang. Yung isa naman, Mary, Lindsay, Ann, Gatdula, Wang. Sabi ko, hindi ba bumaborder to ng konti sa child abuse? Pag pinapahirapan nyo sila. Oh, yun nga. Ang hirap. Pag mahaba ba ang pangalan tapos sinulat ng bata, child labor na ba yun? Parang feeling nun child labor. Kasi Bordering. Oo, kasi, di ba, yung mga exercise nun, pag bata Yeah, yeah. tayo, yung pupunuin yung one whole sheet of paper, Yeah. susulat mo yung pangalan mo, imagine mo kung ganun kahaba yung... Ganun kahaba pa, ganun oo. kahaba. Parang labor yun nga talaga. Magpapaltos kami nun eh. Tapos sasabihin pa ng teacher, correct minus wrong. Oh my God. Doon papasok ang labor kasi meron ng kapalit eh. May bayad na eh. May tax na. Aside from this, Pero mga- ano nga, sige nakaraan last show, DJ Tommy, kailan ba yun? Kailan ba Yeah. yung show yun? Monday. Ay, hindi. Acapella? Show ko pala sa Astbury, sa Macau. Oh, yeah. May audience kami, tinanong ko yung pangalan. Ang pangalan niya ay... Okay, sorry. Hindi ko Basta obviously, hindi ko mahaba. maalala. Makakalimutan. Hindi, maikli lang. Oh, Pero okay. may dash. So, okay. Babae ba to? Oh, babae Babae. to. Di ba yan yung mga married, Registered. yung mga married women na Hindi, napili bukod na doon. tas kinikerry First name, nila. may dash. First name talaga may First dash. name niya. Okay. So, yun yung nakaregister sa birth certificate niya. Sabi ko Oh, talaga, galing ah. Pwede pala yan. Yung yata kami, may number na eh. Alam mo yun, may mga numbers na yan. Pwede din. May mga characters pa, no? At hashtag percentage sign. At, yan naman tinatawag yung nanay mo, Jejemon. Sharp sign, whole note, half note. singer yung parents mo, no? Pangalan mo may half note, whole note, 16th note. Nag-viral nga sa Facebook, di ba yung anak siya ng programmer? Pangalan ng baby HTML. Okay. Gets naman yung As mga in, ganun. walang meaning. As in, HTML lang talaga. Hindi, yun yung palayo ng bata. Okay. Hypertext, HTML. Yun talaga yung pangalan niya, yung buong sentence na yun. Wala ako trabaho ng parents mo. Programmer siya, no? Talaga po. Paano nalaman? Wala akong idea. Ako, wala yung name ng parents mo. Jejemon. Jejemon, no? Ang daming characters ng name mo. Siguro gagamitin lang pang-asar yun sa susunod. Oo. Mga 10 years from now. Oo, Ikaw nga, mama mo, Jejemon eh. Paano mo nasabi? Parang mas baba na yun kesa sa mga, mga pang-asar nun? Paano bang, pwede ba sabihin yung word na trabahong prostitute, di ba? Yung mga ganun. pwede yun. Pang-asar yun noon eh. Oo, Pang-asar yun no, noon, ganun, di ba? oo. Asarin ka eh. Pero ngayon, mas mababa na yung pag-Jejemon ka. Ako, prostitute lang mama ko. Ikaw, mama mo, Jejemon. Mama mo, TikToker! TikToker. Mama mo, TikToker! Sumiyak na yung button. Bakit yung magsalita? Only in this generation. Ano? Only in this generation. Depende sa generation eh. Pinakasagad na masabihan niya nanay mo na TikToker. I think depende kung ano ba sa TikTok yung nanay mo. Yung walang nanonood. Okay pa yun eh. Actually, okay pa yun. Actually, Pants only? hindi. Nagbabago na kasi nanonood. bigla eh. Tayo kasi, especially galing tayo ng 90s, mga nasa 30s na medyo, kung paano nag-start yung TikTok, medyo hindi natin nagustuhan. Obviously. So, bigla tayo ng konti. Ano to? Puro sayaw-sayaw, short Sayaw-sayaw. clips, Lip-sync, false lip-sync. information, mga ganun. Anong klaseng entertainment to? Pero, feeling ko mag-evolve naman siya into something different. Ngayon, pinagkakakitaan na ng mga iba. So, kaya pag sinabi mong pang-asar yung nanay mo, TikToker, medyo malalim yung panggagaling. Medyo magugulan yung bata. Bakit? Anong masama sa TikTok? Depende. Pero hindi nila alam kung saan nanggagaling sa ating mga, mga batang 90s eh. Oo, Kung bakit negative Bakit negative nga? ang TikToker? Isa sa mga unang nainis dyan sa TikTok, nanggaling din ng 90s. Naalala nyo yung dalawang Milli Vanilli?
na nagli-lip sync pala na booking sa isang concert. Sila mismo? Nasira yung Sila ba? recording. Ginawa nila? Lumabas yung tunay. Hindi na ba Milli matagal Vanilli. na nilang ginagawa yun? Parang issue sa kanila yun nun eh. Naging kasi sila yung nakilala nating Milli Vanilli, yung dalawang guy. Yung Milli Vanilli. Tapos nabuking nga sila na may ghost singer pala sila. Nagli-lip sync lang sila. Sila yung minarket talaga ng recording company, si Milli Vanilli. Yung dalawang lalaki. Pero nung nabuking na siya, tinuloy naman nung ang pinangalan na The Real Milli Vanilli. Banda pala sila, grupo. Yun. So, ibig sabihin from the very start? Talagang, sila yung nauna eh. Sila talaga yung... Hindi sila yung tunay na Hindi sila yung kumakanta. kumakanta. Nililip-sync lang nila. Nagkaroon ng concert. Siyempre, lip-syncing lang lagi, di ba? Nasira yung recording ngayon kasi gumagamit pa yata ng tape noon, nagkinain yata. Labas mo yung ballpen, rewind natin. Yun naman, hirap gumagano din sila. Hinahabol! Tapos yung mga diehard fans, wala, ang galing-galing niya naman. Taranta sila eh. Nagawa niya na. Taranta sila eh. Scratch yung bibig. Alam mo mali nila nung yung tape nung dapat gumanon sila. Hindi, kinanta pa rin nila yung ayun, booking tuloy. Talaga? Tapos ngayon lumabas yung Good stuff na kanta. Di ba? Anong mga pinasikat nilang kanta? yung mga nauna nilang songs is Don't Forget My Number, Girl I'm Gonna Miss You. Di ba yan? Oo. Is Eddie okay? yun yung mga time na sila pa yon. Tapos nung lumabas na yung The Real Milli Vanilli, may nag-release na rin sila ng mga songs na tinuloy naman nila pero The Real Milli Vanilli. Sila na talaga? Oh, yeah. Bakit naman nila recording company was pineke pa? sued because of that. Nagpa-refund sila sa mga bumili ng album, cassette tape. Kasi peke eh. So the recording company has to give it back. Pero kasi, Laki scandal. yan yung ng social media rin kasi, nahuhukay na even. Alam mo nung, parang ito na lang. Hindi, Pero yung time na yun, wala pa social ito media. lang. Okay, example. Feeling ko may mga magde-debate pa sa akin about this. Pero si Andrew E., yung humanap ka ng pangit. Okay. Alam mo na nalaman ko na hindi siya Original. Hindi original yun. May- Actually, nalaman ko yan, nakikinig ako ng isang radio station sa Manila. And then may day sila na na yung mga classic hip-hop yung pinapatugtog nila. And then Pumasok yun. Pumasok yun. Sabi ko, hindi ba humanap ng... Sabi ko, talaga. Tapos Napanood ko yun eh. Turns out, ganun pala talaga Napanood ko yun, yun yung na... Hindi lang naman yata yun, di ba? Marami, pati yung Marami, pati yung team song ng PBB, yung Pinoy Ako. Pinoy Ako, yes. Meron ding It's by a new wave band. Paano ba nangyari dun, DJ? Kasi parang noon, parang normal yun noon eh. Na okay Diba, lang lalo na din sa ina-adapt mo Pilipinas, yung ina-adapt mo yun Pero doon, ngayon, mahirap na Ay, eh. mahirap na malakas Kasi na copyright matitrace yun na eh. nila Ibig eh. sabihin ba, same pa rin ang copyright law noon? Same pa rin compared naman. ngayon, Kaya lang or kasi nag-iba? mas madaling makalkal ngayon kaysa so kaya nakakalusot yung iba. Okay. Yeah. Tsaka para kasi pagdating sa copyright, hindi naman yun eh. Wala namang parang pulis na halimbawa nangopya ka. Hindi naman yung pulis ang lalapit sa iyo eh. Para magtuloy-tuloy yan, dapat yung kinopyahan mo, siya yung magfa-file ng reklamo. Or not, or kung exactly. kumbaga sa music naman, sa music industry, dito sa Pilipinas, ang habol sa'yo is Phil's Cup. Phil's Cup, yes. Yung noon kasi alam mo na walang social media, walang hindi kagad na expose, hindi kagad na kinopya pala yan dun sa Nagagawa nga nila. Pero karamihan nga because of social media nalaman nga natin yung ibang songs pa, 'di ba? Nalaman pa na nga natin eh. Yes, sir. Pwede mo naman kasing i-adapt din yung magpaalam ka lang sa recording company or dun sa artist mismo. ewan ko kung if you need to pay the royalty ba or paalam lang sapat na. Ganun po. Yeah. Ay, di ko. Kung Depende composer, sa artist bayaran nyo siguro. ako. Hindi. Depende sa usap Meron siguro. may bayad yan. May bayad yun. Pero going back to humanap ka ng pangit, yung tema ng song ganun din Ganun din eh. English nga lang. Tinagalog lang yan. Tinagalog lang talaga. So sa English Paano yung English? Just look for an ugly. Paano yung English? Just look for an ugly. I love him very much. Yan yung maganda. Alam mo talagang hindi nakikinig. Okay. So, tinagalog ni Andrew E. Maganda, maglabas tayo ng kanta. Englishin natin mula doon sa pagkatagalog ni Andrew E. Diba? Iba, hindi, feeling ko mag-iibang yun. May ano pa di ba? May intro speech pa eh. Hay nako! ganun pa, Ayan, nangihilig sa magagandang babae. Oh my. You always like the pretty girl. Ayun. See what happened? Trix, sulat mo na, Trix. Sulat mo. Just look for an ugly. I love him very much.
Ang lalim ng pinagugutan ni DJ Tommy. Lalo na yung part na sasabihin ko sa inyo, may namit akong babae. Mukha siyang lalaki. Sipin mo yung kumanta, lumabas yung kanta na yun noon, no? Talaga nakakabaliw. Hindi naman tayo lahat sa music doon eh. Ang ganda ng lyrics, nakakatawa. Alam mo ang pinaka... Abuela. Alam mo ang pinaka... Catchy. Alam mo ang pinaka ano doon? May ilang Pinoy na may access sa US na alam nila na kinopya. Yeah, Imagine yun lang, mo sila yung every time sasabihin nila, pare kinopya ni ano yan, tapos ikaw naman yung buong tropa mo, hindi, paano niya kinopya yan? Tagalog. Pagtatanggol mo no? Papampam ka naman pare, di naman totoo yan. Yan ang mahirap minsan di ba? Pinagtatanggol mo, kinakampihan mo, hindi mo alam, mali ka pala sa bandang huli. Totoo. Damay ka pa ngayon. Totoo yun. No? Kaya sa panahon ngayon, lalo ngayon DJ Tommy, social media, di ba? Yeah. Mga issue na lumalabas. Ang hirap pumili ng sides, basta-basta eh. Yeah, exactly. Tama. Kaya kailangan marunong ka muna umatras. Ayoko muna pag-usapan yan. Bigay ka muna ng mga 2 weeks. Para lumabas yung katotohanan. Minsan nga, kapos pa yung 2 weeks eh. Pahabain mo pa eh. May maganda ka bang example niyan? Si Kibuloy. Si ano? Kibuloy, inaantay namin. For example, si Carlos Yulo. Diba? Si Carlos Yulo. Si Carlos Yulo. Hanggang ngayon, continuous pa rin eh. So yung 2 weeks, hindi talaga pwede eh. Marami pa rin na nagtitake sides eh. Kasi ang hirap ng sitwasyon na yun di ba? Kung parents ka rin, medyo Hindi, ang perfect maging ka example talaga dito, yung recently issue sa Olympics na akala nila transgender yung... Yun yung boksingero. Perfect example. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, nagbigay din ng mga sides nila na trans yan, ba't sumali, ba't hindi yan Olympics, blah, 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 blah. Not knowing na meron palang isa pang gantong information na hindi pala. Iba lang yung ano niya, yung hormones. Yung ako, parang dual. DJ Tommy, nung narinig ko yung ganong issue, sabi ko, kasi may mga ganong issue na doon pa eh. Sa iba't ibang mga leagues ng mga... Sa Miss Universe, nag-aalaw na eh, di ba? Yeah. So sabi ko, dapat hindi inaalaw. Siyempre, yun yung may side ka kagad. Yeah. Maya lang. Pero ang difference lang sa meron kang side, especially sa panahon ngayon hindi ka nag-post. Yun. Yes. Walang resibo. Exactly. Pwede kang magbigay ng opinion na kayo lang nag-uusap. Ako tingin ko ganyan. Kahit na mali ka, okay lang yan. Kayo lang naman yun eh. Yeah. Kayo lang. Ang problema, pag pinost mo pa, lumabas yung katotohanan, tapos bumaliktad ka, akala mo walang nakakita. Oo nga no. Pero pinost mo lang na ganito. August 9, no? 2024. Yari ka. Dahil pinost mo, ginawa mong valid yung kasyungaan mo. Mahirap na talaga ngayon pag magbasta-basta. Alam nyo, may similar case yan. Naalala nyo si Nancy Nabalta? Nancy Nabalta, naalala nyo. Track and field. Yes. Ang bilis niya. Kakaiba yung bilis niya sa mga babae. Sabi, lalaki to, lalaki. Yung pala, nung pinanganak siya, parang dual yung organ niya. Parang, may term dun eh. Hermaphrodite. Hermaphrodite. There you go. Hermaphrodite. Kaya lang, dapat pala, pagka ganun ang case, ini-study ng na kung alin yung mas mataas na percentage ng hormone. Male hormone or female hormone para ma-determine kung Ngayon, kung mas mataas yung male hormone mo, wag ka nga naman sasali sa female competitions. Kagaya niya, even though dalawa, mas mataas pala yung male hormone niya. Kaya nagdo-dominate siya sa Ang bilis ang bilis tumakbo eh. 'Di ba sabi niya, ready, sabi nung ready, set, go, bumagsak. Alam niyo, bumagsak, nabangga niya yung likod niya eh. Sobrang bilis. Bilis na. I think that was in the early 90s yata yung istorya na Pati yun. yung joke na yun, early 90s. Sobrang bilis ng lolo ko. I did not expect that joke. Nakakaso lolo ko. Tumamba pa ako. Sobrang bilis. Nabangga yung likod niya. Pero true story pa yung kay Nancy Nabalta nangyari talaga. Kaya, ayun, binawi yung mga binawi yung mga awards. Kasi kung ganun, napaka-rare naman yung ganung circumstances, di ba? Pero yun, advantage kasi yun ng isang tao eh. Wala tayong magagawa kung ganun talaga. Although natutwik ang hormones, pwede nilang, kunyari, mas malakas yung male hormone, kunyari, tapos ipupush mo pa ng konti. Yung superhuman ka sa Going back to the Olympics nga yung sinabi mo, kaya naging controversial pa rin siya, even though yun na yung yung sitwasyon, ganun nga similar kay Nancy Nabalta. May nauna na kasing organizing body na nag-declare nga na mas mataas yung male hormone niya. Kaya kita mo naman dominante sila, di ba? Bugbog sarado yung babae. Napasuko na lang. Para ka lang nanonood ng mag-asawa, nag-aaway. Siya yung lalaki. Hindi, actually, baka kaya siya sumuko kasi parang naalala niya yung ex-husband niya. Hindi, tsaka pare,
yung feature niya rin naman kasi, yung feature niya rin, yung mukha niya, medyo ano nga mukhang... Medyo may mga kanto eh. Oo. So, syempre, baka ano rin, may effect din dun sa kalaban niya. Alam mo yun, psychological. Kasi, may record siya sa ibang di ba binawi nga binawi. Nila siya So kumbaga ikaw bilang kalaban mo, Possible na maisip mo. Possible na maisip mo kaya nangyari, tinamaan ka ng suntok, parang may additional yun na. Ay baka nga, kasi masakit parang mapapaano. Kaya lang, ewan ko yung Olympics, ba't pumayag? May ibang organizing body na nga na nagsabi na hindi pwede sa women's. Ewan ko ba't pumayag sa Olympics? Di sana, pwede naman silang kumuha ng ibang kapalit niya na talagang babae talaga na walang issue, di ba? Nagkaroon naman na statement after nun di ba? Hindi nga, it turns out na na-confirm may special case. Babae talaga siya, special case lang, mataas lang talaga yung may hormone. Meron lang siyang Tsaka yung pinanggalingan na bansa nung atleta, hindi ko maalala exactly kung saan. Algeria, tsaka isa pa yung from Taiwan. Oo, so hindi sila tumatanggap doon ng parang nagpapapalit ng gender. Yun. So, Kaya definitely hindi. yung sa Taiwan, ang ano nga nila, ang argumento nga daw nila, Chekwa ba o Chekwo? Check who? Chekwo. Check what? Pero alam mo, dinelay nila yung dinelay nila yung talaga yung status ng boxer na yun. Yeah. Nung lumabas yung wala namang report kagad na, hindi, ganito yan. Wala naman Yeah. Nagkaroon pa ng delay. Nag-delay pa sila ng parang ilang araw. Parang gusto lang na pagmukha yung tanga yung magkano ng opinion. Parang, actually, akala nyo tama kayo. pwedeng social media, pwedeng meta rin mismo ang gumagawa. Pwede rin. Kasi ito yung nagte-trend. Yan ang ibabato nila Sa algo. Okay. And speaking of feed, meron po kami shows. Ang gandang segue. Hindi, advance yan. Advance ng Guard ako dun advance ng ng 4 minutes. Hindi, ituloy ko na rin. Naisabi na Yes. Dito ko ulit kami kasama ni DJ Tommy the Hitman para mag-promote ng aming show. Last promotion namin to for dito sa segment na to, no? Kasi this coming Friday, Saturday, and Sunday na ang Laugh Trip Olongapo Subic. Alex Calleja with the Comedy Crew. Yan. Sold out na po ang September 20 Courtroom Friday. Pero meron pa po kaming seats for September 21, The Palace. Yeah. At saka September 22, Bruce Buddy. Yes. Tickets, message nyo lang kami, The Comedy Crew or Mac Navarez, pakihanap sa Facebook. Or you can message DJ Tommy at i-guide niya kayo kung paano makakuha ng ticket. Bilisan nyo na kasi mabilis ma-sold out. Baka wala na kayong mabili. Baka maubusan na. Hurry. Ayan. Sasabihin na naman nila, hala, hindi ako nasabihan. Hala, walang nag-remind sa akin. Wala na. Alam mo, yan yung tatayo lang doon sa pinto habang sinasabi mo sa kanya, sold out na pa. Wala po. Hindi lang pwede. Talaga? Baka naman pwede mo. Standing room. Inaalaw niyo ba? Ganyan boses niya. 18 pesos. Sarap. Sarap! Mangustin. Kung may willing na na tumayo standing, okay lang ba? Inaalaw niyo ba? Tatayo na lang daw siya. Depende sa room, DJ Tommy. Kasi for example, sa courtroom, it's a very small room. So, nga naman. hindi magiging convenient sa bagay, sa ibang tao yung alam mo ikaw din naman hindi ako comfortable may nakatayo sa likod mo parang gano'n. At saka hindi niya may enjoy show. It's gonna be 2 hours minimum show tapos nakatayo ka lang parang 'di ba? Mas maganda kung nakaupo ka. Para ka nanood ng concert. So pag ano naman pag talagang walang-wala kung kailangan talagang i-accommodate wala naman tayong magagawa dun pero as much as we could we discourage. Sumagot. Security guard ako, sanay akong tumayo. Sige na, papasukin niyo. Kami din, stand-up comedian. Stand-up comedian. Speaking of stand-up comedian, syempre, as we all know, this is being spearheaded by Kuya Alex Calleja. Yes. Siya lang naman ang pinakasikat na stand-up comedian. Pero yung mga kasama niya, magagaling din. Nakakatuwa. Napapanood ko yung mga bits and pieces ng mga acts nila. Yes. The Comedy Crew. Yeah. Itong roster na lineup na to is kaabang-abang talaga. Yes, exactly. And of course, music by Trixie Corpez. Yun pa yun no? Ang pinaka-solid dun, Trix. Alam mo ko, no? Yung official media partner, pare. Well, salamat. Official media partner. Yes. Subic Bay 89.5 Radio. Yun! Audition si Trix. Pwede
Chance ko na to eh. Hindi ko na papakawalan to. Gawa muna tayo stinger. Ba't modulated yung voice mo, Trix? Pag nag-uusap naman tayo, di Oo nga ganyan. eh. Sabi ko, bakit parang iba ba yung brand ng microphone niya? Pareho lang yan. Yung pag nakikipag-usap ko, pangkanta lang. Pagdating ko rito, walang umaga sigurado. Kakat ko mamaya pare yung inano mo, gagawin kong stinger dito yung. Ulitin mo nga, samahan mo ng ang sarap mo. Pwede yun Mas babae dapat yung boses. Alam ko na naman tuloy yung pinapromote mo, Brandon. King Tot. Ang sarap mo. Tapos then yung isusunod yung yung reminder ng yung bawal yung Masamang gamot. Mang catcall ng babae after nung ipasok Yun. yung mga ganyan. Tapos Oo pasok nga. yung yung ganong stinger. Uy, nag-message sa akin. Nag-message ulit yung yung King Tat King yata. Tat. King Tat. King Tat. Nag-message ulit sa akin. Sabi nila magpapadala daw uli ng ng goodies and I Oh, love yan it. ang maganda. Kasi napanood nila yung unang episode na Okay. na-mention natin sila. Okay. Hindi po kami nagiging bastos kaya lang yun talaga yung pangalan ng brand. King TUT, King Tot. King Tot. Pinaiksi yung si King Tutankhamen. Oh, kasi mas bastos pakinggan yun. Sakit talaga yung pangalan na yun. Nakikiliti ako pag naririnig ko. So, pangalan talaga ng pero. Kamen! Pangalan talaga ng pero eh. Wala tayong magagawa, yun talaga yung pangalan niya eh. Hindi, 'di ba? Hindi naman masamang sabihin yung pangalan niya eh. Tama. So, tama. So ibig sabihin pala, ang word na ginagamit natin na yun yung bastos na Brand name. word natin. Yeah. Ay yan. Parang Greek word galing sa Egypt pa pala. Egypt. Pero siya. Dati siyang pero si King Tat. So, iba tayo. Iba pala ang Pinoy, no? Dati siyang pero. Galing pa tayo ng Egypt ng mga May salita. mga salita tayo, etymology ba? So wag na natin ikahiya yung sabihin na natin sa radyo. Sabihin na, Kam! Nilaksan ko talaga tawa ko dun. 1, 2, 3! King! Ano ba? Sabihin natin. Anong ulit pangalan? King Tutankhamen. Okay. King Tut. Akala ko- Pero po siya, pero. Akala ko King- Oh, again akala ko disclaimer King Tutan sa amin. Hindi po kami. Oo nga naman kung sa inyo ginanap, sa inyo in-announce day, sa inyo, syempre. Again, disclaimer yung po talaga yung pangalan ng pero ng Egypt, yan. Disclaimer Wala kami lang. magagawa, yun talaga yung pangalan. Parang yung na-feature ng Jessica Soho, wala siyang magawa. Sinabi niya talaga sa ano pa yun ABS-GMA pa yun. Sabi niya, merong pamilya sa Ilocos, ang apelido, Perfect. PERPEK. Kasi pinabago nung yung kalolo-loloan, pinabago niya sa sa PSA. Hindi po to joke, na-feature sa Napanood niyo ba? Ang apelido talaga nila. Ang apelido talaga nila nung una pa lang, PEK. Okay. Pero legit to. Legit. Pinabago. Na-picture sa Jessica Soho eh. Nasa YouTube pa nga naka-upload pa eh, kahit hanapin nyo. Hindi po ako nagjo-joke. Hindi rin ako nagiging bastos. Yung talaga apelido niya, Pek. Wala tayong magagawa. Inalit ka na ang bilis. Mas bastos kung hindi mo sasabihin yung pangalan ng tao. Oo, mas bastos yun. Respectful yun. That's being rude, di ba? Ano mas Ina-address pangalan niya. ng tao? Yeah, exactly. So, kaya lang lagi siyang Pwede pasabi rin kami. Pa-isa lang. Kaya lang Pangalan din ng tao to! Pangalan din ng tao! Kaya lang nung bata siya, lagi kasi siyang natutukso, alam mo na. Oo, syempre. Oo, Akala ko papunta ka ganun. dun sa joke ng pork chop na, alam mo ba yan? Yung ganun din yung last name, yung Colonel. Yung Colonel. Okay, ang Pangalan ng Colonel, Colonel Prek. 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 Hirap yun. Eh, Ginawa niyang- merong soldier na parang mali-mali. So, parang ganun. So, sinigurado niya na, di ba? Parang, what's my name? Sabi, don't forget the R. Yes, Colonel Pruki. May R nga naman. Lalalo joke na yung pork chop pa. Mga kaibigan, samahan nyo kami ting Monday sa Acapella. Yes, sir. Ito po yung mga brand of Kuya Yes, Kim. yes. Promote mo. Acapella, punta kayo Acapella Cafe every Monday, 8 p.m. 8 p.m. Yeah. Hanapin niyo yung mga pagmumukha namin. Kung paano to, kung ito. Yeah, ito po yung usapan mo, no? Ito yun nangyayari doon. Sample na. Sample na. Sa open mic ng Zamba mic, yes, Zamba mic. like din yung
page ng Zamba Zamba Mike. Andun na lahat ng information kasi kulang na rin tayo sa Yes. oras. So, every Monday nasa Acapella Cafe kami para sa open mic ng Zamba Mike. So, kung halimbawa may talent kayo, gusto niyo i-showcase, punta kayo doon. Kung gusto niyo naman manood ng mga local artists na nagpe-perform ng kanilang mga craft, punta din kayo doon sa Yes. Acapella Cafe sa may Barangay Wawan sa Subic, Burgos Street. Yes. Ayun, alam na natin yung Hanapin nyo rin yung Facebook nila para malike nyo Yes. na Acapella, ACUPP. P. ELLA, Acapella Cafe. Yes. And join the Zamba Mike page dahil it's a platform sa mga gustong mag-open mic. Yes, for independent artists, bago, luma, gusto nyo mag-open mic, please like it and message Share. nyo kami. Spread it. Share. Share na rin, Spread it. Share. Yan, oo. Okay, so that's about the time. Pasensya na ha, ubos na yung oras natin. Medyo bitin, pero maganda rin naman yung ganito na para next Wednesday, sabik na ulit kayo na mapakinggan ng mga... Ayan, okay. So with that, we're saying goodbye now. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Thank you, Kuya Trixie, Kuya Kin, and Kuya Mac. Yay! King to! King Totan! Thank you. Si King. Si King. Thank you for tuning Maraming in to salamat po! the episode number 4 of Love Out Lunch! Bye for now. Bye-bye! Bye-bye! Gusto ko yung episode na, tapos nagkakatingin na tayo. In a world where the best music is played. EBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan